Kapit Usap Episode 3. Kasama natin ngayon si David Jonathan Tomo. Hello? Kilala ka. Kilala ka. Sino Paano? ka bang hayop? Paano ba magpakilala dito? Anong mga sasabihin ko? Ako si David, isa akong video editor, freelance. Siyempre, katabi natin si Marino Trips. Ay ulit. Hello, welcome back guys. I'm Pavi, owner ng Marino Trips. Bobby. Bobby Orn. Ano pre, kamusta ang feeling nung ano? Kinover niyo yung piyesta ng ano, di ba? Bagbagin. Anong tanong mo, pre? Anong feeling na nasisimulan mo na yung gusto mong bagay? Simulan ko yung gusto kong bagay. Actually, matagal ko naman na simulan yung gusto kong bagay, yung pag-edit, di ba? Pero I think yung masasabi kong level up yung pagtry ng SD kasi parang matagal na siyang nasa, parang sa napag-usapan natin siya dati, matagal na siyang, gusto natin siya i-try. Nasa plano lang lagi, pero hindi natin siya natatry. So, um, ayun, dahil sa pagkakataon, nabigyan tayo pinaunlakan tayo ng isang, mga tropa na matry kahit na wala pa tayong portfolio. Kasi mostly yung portfolio natin, mga di ba? Mga pang-online. So, iba kasi ang approach ng online sa same day edit. So, wala pa naman ng maraming experience. Pero dahil yung background ko is from events way back 2020, medyo mas nakatulong siya sa akin sa kung paano ko in-apply yung pinagsama ko yung editing plus yung experience ko way back before sa 2020 para maitawid ko yung yung araw ngayon. Kasi ngayon mismo ito papasa ko pa lang yung output. Ikaw pa, kamusta sa isang linggo ka na dito, di ba? Sa isang linggo na pag-stay. Nga pala si Pab, nakabili na ng pwesto dito sa pwesto ko rin. Ito lang. Halos katabi ko lang. So, ayan, anong feeling? Nararamdaman mo na ba yung thrill ng pagninegosyo or kailangan mo pa ibigay yung best mo, something like that? Feel ko kulang pa yung binibigay kong effort kasi ah kumbaga andun pa ako sa anong tawag doon. Trial phase? Oo. Pero syempre magiging consistent tayo dito. Kahit may mga araw na zero, tutuloy-tuloy lang. Sa Happy 14, never pa naman ako na zero sa isang buwan ko dito. Ewan ko lang next month na. Ang pinakamababa, ang pinakamababa akong sales, 2 cups, which is, may binabayaran kaming daily dito. Okay na sa akin yun, nako-cover na. Ang goal ko lang naman ay mapaikot na maayos ang puhunan, which is, okay naman, umiikot naman. Then nakakapag-add pa ako ng products. Tsaka na ako yung le-level up. Anong nakikita mo sa sarili mo? Like, tutuloy-tuloy mo na ba SDE mo? Kasi, di ba, before, plano naman na natin siya sa We Create. Pero ngayon, dahil na, syempre, may kanya-kanya tayo landas, plano mo pa rin ba i-build yung studio mo? Yung We Create studio mo? Actually, kaya ako nag-try ngayon or nag-try na lumabas kasi lagi lang ako nasa loob ng kumbaga nasa loob ng bahay kasi yung trabaho 'di ba online. So kaya nag-try ako lumabas kasi gusto kong kumbaga ma-experience kasi yun yung parang goal nga na magkaroon ng sariling studio. Kasi para sa akin hindi mo hindi mo malalaman or hindi mo makukuha kapag hindi mo tinry na pumunta doon mismo sa field. Kasi wala tayo sa field eh. Madali lang sabihin, di mas okay yung natin dyan, mas okay yung home base, like, or something like that, mas okay yung ganyan. Pero, pag marirealize mo, syempre, tinatanong mo yung sarili mo kung ano ba talaga yung passion mo, kung saan ba talaga mo, sa pag-edit ba, or ano ba, meron ka pa mga mas bigger goal. Kasi minsan, nakuha natin yung maliit nating goal, pero pagkatapos nun, meron pa tayong kasunod eh. Kumbaga, yun, ang pinaka-general din kasi yung fear eh. Kumbaga dati,
sa totoo lang, hindi siya, sinasabi mo lang, hindi kasi kayang-kaya ko yan, kaya ko mag-SDE, pero sa totoo lang, takot ka kasi ayaw mo gawin. Sinasabi mo lang, hindi, mas maganda, mas malaki kita namin dito sa home base, which is, yun yung lagi nakikita natin sa online. Mas malaki kita namin dito, pero may yung ba talaga yung napagpasaya sa'yo? Ang nagmamatter naman kasi lagi, eh. Hindi sinasabi dahil dahil kumbaga successful na kami, nasa ano din kami, nasa tra, hindi siya trial phase, nasa ano rin tayo, eh, kumbaga nasa process. Na katulad nito, itong coffee shop na to. Ito dati hindi siya nabe-visualize ng ganito. Pero dahil nilagpasan ni Harold yung kumbaga yung fears niya, tapos minanifest niya yung coffee shop niya. Nandito tayo ngayon, nag-uusap tayo ngayon lahat. Well, ganun din sa yung tanong ni Harold kung itutuloy ka ba. O itutuloy ko kasi yun nga yung kumbaga yung parang greatest goal mo na lagi kasi sa goal lagi may greatest goal tapos meron ding fear na pag ginawa ko to parang eto may kumikita na ako, okay na ako eh. Baka mamaya mawala yung ko yung mawala ng ganito, ganyan, mawala yung mga something na important sa'yo. Pero sa totoo lang, mas gusto mo, 'di ba? Magkaroon ka ng regret. So, yun lang para sa akin itutuloy ko kasi nagkaroon na nga ng opportunity na lumabas. Tapos ayun, nakita ko na hindi naman pala nakakatakot na masaya naman pala. Hindi naman pala nakakatakot. Minsan nakala mo nakakatakot gawin pero hindi naman pala. Ano yan generalize yun sa lahat ng bagay yun, hindi lang sa creative side, kumbaga sa buhay din. Para sa magkakaibigan din to hindi porket ibig sabihin may iba nang ginagawa yung kaibigan mo or may iba na siyang mountain na inaakyat. Ibig sabihin nun, hindi na kayo para hindi na magkikita or hindi na kayo magkaibigan. Nag-ano lang kayo ng landas, pero ang niyan, magkikita pa rin kayo sa taas. Kasi parang dati or karamihan sa mga tao ngayon, iniisip, parang kasi na-romanticize ngayon yung simula day one kasama kita, parang ganun. Which is, akala nyo lang ganun. Ang mas maganda kahit hindi mo kasama simula day one, pero pag nag-uusap kayo, you feel like magkasama pa rin kayo from, di ba, from before. No, ganun. Hindi yung nakasama mo araw-araw, pero wala naman kayo makain. So, di ba, hindi siya, yun. Hindi siya okay pag ganun. And addition lang din sa fear mo, pre. Yung pride. Oh. Kasi sa akin, 'di ba, sabi ko sa bahay lang ako. Sabi ko, kaya ng marketing skills ko 'yan. Tapos at the same time, may fear din na takot ako sa tao, yung nanginginig nga ako pag nagsiserve noon eh. Tapos at the same time, pride din sa skills ko. Na kayang-kaya ko to. Yun yung binasag ko. Inapak-apakan ko yung ego ko na, sige, bahala na. Kailangan ko to para masimulan ko yung pangarap ko. Nakapag-practice naman ako sa bahay, kayang-kaya na yan. Kasi yan, unti-unti lang, yun nga basta para sa yung isang bagay, dadating talaga. Susunggaban mo na lang eh. Kapag ready ka na sa lahat ng bagay. Kaya nung nakita ko yung opportunity na to, sabi ko, ito na, go na ako dito. Diba? Pero other side din dun sa sinabi na Arnold kung para sa yung bagay. Minsan, hindi lahat ng bagay para sa'yo, pero minsan magagawa mo para sa'yo kung gusto mo. Di ba? Tama. Kasi lagi sasabihin sa'yo, hindi kung para sa'yo, darating din sa'yo yan. Kakantay mo ng darating din sa'yo yan. Wala na, tumanda ka na. Oo. Yung, kunwari, ito para sa'yo itong bagay na to. At the same time, gumagawa ka ng paraan para mapalapit ka dun sa bagay na yun. Yun yung mas okay kaysa sa yung magiging mindset mo, para sa akin to. Maghihintay ka na lang. Parang sa akin din dati, naantay ko yung perfect timing na ano. Kasi yun nga, ego din yun eh. Kasi gusto mo perfect na lahat bago mo gawin yung isang bagay. Hindi pala ganun. Hindi pala ganun yung lalo sa mga creative people like tao na sa music, arts, hindi pala na pag naging perfect na tsaka mo palang magagawa yon. Hindi katulad ng sabihin natin pag napaganda mo na yung gawa mo tsaka ka makakuha ng client. Or pag naganda na yung boses mo tsaka ka makakanta. Hindi naman ganun, makakanta ka nga tsaka makakagawa pa rin ng bagay na gusto mo. Hindi pala perfect timing inaantay mo. Ang inaantay mo pala yung sarili mo. Kailangan ikaw mismo ang kumuha ng perfect timing mo. Yung
kailangan yung ready ka na. Yung tingin mo, yung preparation. confident ka na gano'n. Pero kung aantayin mo yun, basta ang sa akin ang nangyari, bahala na. Basta nag-i-exist na sa utak, nag-i-exist na yung bagay na dati nasa utak ko lang. Na dati nasa mga drawings ko lang. Then, i-improve ko na lang siya. Tsaka dasal lang din. Kasi, isipin mo, hindi ko naman din magagawa to. Kung walang guide ni Lord. Kada wisdom ba, araw-araw humingi ako ng wisdom sa kanya na, yung sa sinabi mo na, hindi, may greater goal. Sa goal, may greater goal pa. Talagang ginawa ang tao na gano'n no? Talagang ginawa sila na hindi makontento. Na maghangad ng mas mataas pa Pero, sa mataas. Pero may limits. Kung ano lang yung bibigay sa ng Panginoon, yun lang. parang importante talaga yung manifestation kasi doon mo matetest yung sarili mo eh. Doon mo makikita kung talagang doon mo talaga malalaman yung sinasabi nila kung para sa talaga yung bagay. Kasi marami din naman na lalo kami dati, sobrang dami na yung failure like akala namin yun na yung gagawin namin for life. Pero ako kasi talaga, yung passion ko talaga nandun. Kahit alam nila yan, kahit anong paggawa mo sa akin, hindi mo na talaga maalis sa akin yung ang goal ko talaga magkaroon ng sariling studio. Yun na talaga yung gusto ko matagal na. Pero sila, syempre dahil kaibigan ko sila, tinatry ko i-impart sa kanila yung ganong mindset. Kala ko ganun dati okay, pero sa totoo lang hindi pala. Kumbaga, may kanya-kanya talaga kayong, oo, may kanya-kanya kayong path. Kung makakasama mo isa, edi okay. Kung hindi, hindi din. Pero ang pinakamahalaga is, yung, yung nakakatawa nga nakita na mas makakatawa yung nakita ng kaibigan mo yung gusto niya talaga. Kunwari, yung kaibigan mo gusto pala talaga niyang magluto. Ikaw, ito sa'yo, yung pagdodrawing, gusto mo, tapos siya pagluluto, dati pares kayong, nagdodrawing, kala mo yun na yung maging nyo, pero, di ba, pag nakita mo na dun siya masaya, mas okay, di ba? Tapos ang galing niya, kung saan ka nag-excel no, pre? Kapag yung pag ginagawa mong bagay, passionate ka, hindi mo masabing, sa practice talagang kusa ka mag-excel kasi talagang ginugusto mong gawin siya paulit-ulit. Katulad niya sa'yo dati yung nagtitimpla ka nung kape, nung mga unang timpla mo. Di ba, pero nung nire-repeat mo na siya, nakuha mo na. Ganun yata talaga hindi, Basta, gaya nung sa editing. Gaya nung sa video editing, ito nangyari sa akin. Hindi naman din ako tumigil. Pero meron akong certain limit na kahit anong gawin kong aral, hindi ko siya maaral. Unlike dito sa kape, parang feeling ko, endless. Endless yung kaya kong gawin. Sabi ko, baka ito na nga yun. Tagal ko na hinahanap eh. Kasi yung video editing, yun lang yung nagpapakain sa akin eh. Pero yung bagay na gusto kong gawin, empty pa rin siya noon. Ano pa rin, question mark pa rin. Hanggang sa nung akala ko nung nagkaanak na ako. Yun na yung bagay na para sa akin. Yun na yung missing piece sa puzzle sa buhay ko. Pero hindi, meron pa din. At tapos eto ngayon, parang yun na, tuloy-tuloy lang ako. Tapos parang ang gaan na ng buhay. Although may mga problema, lagi naman, pag ginagawa mo yung bagay na gusto mo, di ba, makakatawid ka. Ito, dito ako nahirapan yung maging consistent talaga. Kahit, alam mo yon yung sinusubukan ng panahon, tatamarin ka. May mga darating na mga sitwasyon sa'yo na papipiliin ka kung gagawin mo pa rin ba yung passion mo or parang, ayun yung sa akin, na iba ako ng landas. Nasa na ako, nasa business na ako. Tapos may dumating na dance, ulit. So, na-stop ako dun sa pagbi-business. Nagsayaw ako ulit. So, parang gano'n. Nahirapan akong mag-stick ba kung saan yung ipo-pursue ko na goal. May dumating na masarap kausap dito. Anong kape mo? Oh, gagawan mo na kita. Oh. Usap mo na kayo dyan. Bon, upo ka muna dito. Kung kaya mong pagsasabayin mo kasi kung business mo yung bumubuhay sa'yo, financially, physically ba? Kasi sabihin natin, business din naman mahirap talaga siya na kakainin niya, hindi lang naman physical mo pati emotional mo Kaso yun nga, hindi naman masusustain ng business. Usually, kapag
kung di mo passion mag-business, ganun, mahirap. Kasi hindi lang naman physical yung umaandar sa'yo eh. Paano pag nalugi or something na di ka kumikita, yun yung disappointment mo. Dadating yung point na baka sabi, tinuloy ko na yung passion ko, Rold, no? Mga ganun. Di pagsabayin mo na. Di ba? Iniisip ko, kung yung sasayaw, tapos sa business niya, hip-hop naman, ba't di ka magsasayaw dyan? Tapos nagbebenta ka doon. Sir, bili na kayo. Oo, parang ganun. Kaya yung content niya nga, yun yung pinapropose ko. Sumayaw-sayaw siya. Tapos ako na bahala sa edit. Tapos yung damit niya yung suot niya. Oo. Kayang-kaya naman pagsabayin yan eh. Kasi sabi mo nga, passion mo na yan eh. Magsasayaw eh. Katulad nito ni Arol, ang daming pakana dito. Kung ano yung pinagpo-post sa Facebook, gawin mo din. Mag-host ka ng mga hip-hop dyan. May nakatumbling na nakaraan. Oo, may nakatumbling. Ganun. Kasi hahanap ka ng paraan para hindi lang yung physical mo yung masustain, pati emotional mo rin eh. Babanda. Oh, banda. Ayun, may gitara pa. Parang Ganun lang. JR. Daman na lahat sinubukan. Basta naisip niya, sinubukan niya. Pag-DJ, pagbebenta ng kung ano-ano. Tama din. Kasi di mo masasabi na sayang eh kung lahat nasubukan mo eh. Ganun. Eh di, Subukan mo mag-droga. subukan mo magdroga. Pag gusto mo ha, wag. Pero wag, no? Pag gusto mo lang. Pag gusto lang, di naman sinasabing magdroga ka. Pag gusto mo lang naman. Pag passion mo magdroga ka habang nagbebenta, sumasayaw, di ba? Ganun eh, pampalakas eh. Full charge. Oh, full charge ka lagi eh. Hindi ka maubusan ng passion nun. Passion fruit. Parang, tarantado na yung sinasabi ko dito eh. Ano nga yung mic? Ano pa ba? Ano ba maganda pag-usapan, Rod? I-connect na lang din natin siya sa sa parang nothing's perfect. Tinitimbang mo kasi paano ko gagawin to, paano ko gagawin yan. Siguro tsaka mo lang malalaman kung sinubukan mo na. Like, pag sinubukan mo sumayaw or sinubukan pagsabihin yung business mo or yung pagsasayaw mo, doon mo malalaman kung ano yung um, kung ano yung kailangan ng bawat ano na yun. Ay, kung makikita mo sa isa, nakakapagod dito kasi kailangan kong paglaanan ng time. Kasi kailangan mo parehas paglaanan ng time yan eh. Lalo kung yung pagsasayaw mo is meron ka pang grupo. Ganun, kung gusto mo magkaroon ng grupo, di ba? So, ibang ano din yun. Ibang usapan din yun. Like, kailangan mo mag-practice. Tapos, paano mo handle yung business mo? Nasa sa'yo yun eh. Kung kaya mo siyang pagsabayin. Pero kung hindi naman, medyo ano ka ng isa. Magsasacrifice ka muna ng isa. Kung hindi ka makapag-focus, like, ako kasi pero hindi ako, ang tawag din, Lord, multitasking person. Hindi kasi ako ganun eh. Kapag kapag ano, hindi sa lahat ng bagay, pero kunwari, yung tinan mo, simula dati hanggang ngayon, nag-edit pa rin ako. Kumbaga, hindi ako nag-try ng kumbaga, may naisip din ako try dati, pero hindi ko na tinry. Kasi, ang ginawa ko na lang, nilagpasan ko na lang yung kung ano yung challenge nung sa pag-edit. Kung ano may mga challenge na walang client, walang lahat pinagdaanan ko na lang. Yun, isang bagay din yun. Na kapag kunwari, pinili mo yung isa. Once na kunwari, pinili mo yung isa, mahalin mo ng 100%. Na, Rold? Kunwari, pumili siya. Like, di niya mapagsabay. Mahalin niya ng 100% yung bagay na pinili niya. Para wala siyang regret. Kunwari, natalo ka sa bagay na, kunwari, sa pagsasayaw, wala kang narating dahil hindi mo tinuloy yung business mo. Pero, yung ano mo naman, na-fulfill naman yung ano mo. Na-fulfill naman yung puso mo na, okay, hindi para sa akin to. So, gawa tayo ng panibagong ano. Kasi, yung pressure lalo sa social media, yung mga kabataan na parang akala mo established na, may mga business na, yung iba naman gagaling sa field mo, magagaling na sumayaw. Sa amin din ni ito kasi doon daming katapat na nagkakape. Sa akin naman, mas marami naman magaling mag-edit sa akin. Parang ang magiging gamot mo lang diyan sa pag-iisip mo ng ganyan is yung sarili mo na
kapag kasi lagi ka nag-iisip na, ano na, tawag dito, na merong mas magaling sa'yo or what, talagang di ka uusad. Kasi try mo lang. Try mong yung isang kunwari. O sige, pinagsabay mo. O wala. Dahil dalawa yung pinili mo, try mo yung 200% mo. Kasi dalawa yung pinili mo. Ibig sabihin, mas great sacrifice yung kailangan mong gawin. It's either mawalan ka ng time sa gantong bagay, like mawalan ka ng onting time sa pahinga mo. Ganon. Or sa mga leisure time mo. Ganon. So, wala namang, lahat naman ng ah, choices or mga payo, hindi naman siya applicable sa lahat. Para sa akin, ang lagi ko lang kahit sinasabi sa kanila, you will never know until you try. Hindi mo talaga malalaman kung hindi mo itatry. I-try mo na sige nga, i-try mo na 100% tong damitan mo. Tingnan natin kung hindi ka kumita kaya dyan. Hindi ka kikita talaga dyan kung hindi talaga siya para sa'yo. Pero kung doon mo na malalaman yun, kung para siya talaga o hindi. Kasi nakikita mo, ginagawa ko naman lahat, inaano ko naman lahat, pero hindi siya nag-ano. Baka ibig sabihin nun, yun ay sign para mag-try ka naman ibang bagay. Ganun. Bye-bye. Bye-bye. Mr. Egg. Bye-bye, guys. Mag-ingat kayo. Ay, nag-commute ka lang, pre? Ingat, pre. Pagka kasi pinag-usapan natin yung passion or sa totoo lang, hindi naman kami, wala naman taong qualify na mag-ano sa'yo, na mag-judge or magpayo sa, pero na lang kung tatanga-tanga ka talaga. Kumbaga nakikita, sinabi na nga na huwag mong gagawin, ginagawa mo pa. Pero kasama yun sa learnings ng tao, pre, yung maging tanga ka minsan. Pero kahit madalas, sa tingin ko kasama yun talaga para sa akin, hindi ka ma-judge ng kung sino man na basta tinatry mo yung best mo or kung nakikita talaga nilang tamad ka or wala ka talagang ginagawa sa buhay mo, wala kang responsibilidad, kumbaga, yung ginagawa mo sa buhay mo, parang laro-laro lang talaga. Yun talaga, maano ka talaga ng tao. Pero, hindi mo pa rin masasabi. Minsan kasi may mga tamad, tapos mamaya bigla naging nanalo bigla sa loto eh. Di ba? Kaya ako hindi ako palaano ng mga tao eh. Lagi naman kita kinakausap about sa ganyan. Sabi ko naman sa'yo kahit hanggang ngayon, hindi pa rin naman kami consistent. May araw-araw akong tinatamad na magbukas. Totoo lang. Kasi syempre, may anak na ako. Gigising. Good morning, daddy. O pag aalis ako, iiyak. Alam mo yun, yung pwede naman ako magtrabaho sa bahay. Mas malaki nga naman yung kikitain ko pag nag-focus ako dun sa ginagawa ko. Pero hindi kasi yun yung habol ko eh. Yung habol ko yung future. Di naman ako habang buhay mag-edit. Kaya pinupush ko. Yun yung sinasabi ko sa'yo, dapat magkaroon ka ng why. Ng bakit? Bakit ka babangon? Ba't kailangan mong gawin to? Yun yung nakikita ko sa'yo na wala pa, hindi mo pa na-figure out. Yun yung kailangan mong i-figure out sa sarili mo. Kasi kahit gaano ka katamad, talagang babangon ka. Lasing ka, may hangover ka, babangon ka. Kahit anong mangyari, babangon at babangon ka. Hindi ko sinasabing mag-anak ka. Wag, madodoble ang hirap mo. Napakamalan tayo. Pero Isipin mo kung wala kaming anak ni Geraldine, pwedeng dalawa na yung kapihan namin ngayon. Pero hindi naman kami nagsisisi. Sinasabihan lang kita na wag. Merong, dati una kasi, pag di mo pa natatry, kahit ako dati, di ba, parang kala mo, laro-laro lang, biro-biroan. ayun, biro ba? Pag nagkasakit talaga, tingnan mo naman. Kasi, Kahit sinong poon, mapapadasal ka para lang magkapera eh. tsaka, yung sinasabi mo, pinapapili ka, susubukin ka ng panahon. Lagi mong tatandaan, tao ka lang. Kaya nga tayo may Diyos eh. Tatanong mo sa Kanya, ano bang gusto mong gawin ko, Lord? Tapos bigla ka magugulat kaya aalayin ka na lang niya. Tatanggalin niya lahat ng distractions. Iba'y dire-diretso ka, wala ka na. Yung nakikita ko sa maraming tao ngayon, parang masyado silang hard sa sarili nila. Don't be hard on, parang ka masyadong hard sa sarili mo. Huwag mo masyadong i-blame yung sarili mo. Kasi, Minsan kaya hindi ka rin nagsasucess kasi puro
biniblame mo lagi sarili mo. Dapat huwag ka masyadong hard sa sarili mo. Dapat ikaw yung pinakamas malawak yung pangunawa pagdating sa sarili mo. Bakit ba ako tinatamad? Bakit ba ako ganito? Dapat kung mabait ka nga sa iba or naunawaan mo ibang bagay, dapat unawain mo rin yung sarili mo. Kasi pag masyado kang hard sa sarili mo na, kunwari, pag may nakita kang ganito, tapos ikaw, sisisihin mo na naman yung sarili mo, hindi ka na uuusad. Kumbaga, huwag ka masyadong hard sa sarili mo para, kahit nga may ginagawa ka na, kahit na nabigay na yung gusto mo, magkakamali ka pa rin eh. Kasi wala naman talagang perfect eh. Kahit nga, kahit nga may pamilya ka na, magkakamali ka pa rin eh. Yung ayaw ng asawa mo, magagawa mo pa din. Kahit na sinabi na sa'yo ng ilang beses, na bakit ganun? Eh kasi tao ka lang naman eh. Hindi ka naman, kung ang lahat ng tao eh, ginawa ng perpekto, edi wala tayo lahat dito, nasa langit tayo lahat. 'Di ba? So, yun lang nakikita ko ngayon, lalo sa mga kabataan ngayon, sa mga younger generation na masyado silang hard sa sarili nila. Pag may nakita silang ganito, na yung pangarap nila para nakuha ng iba ng mas mabilis sa kanila, eh parang masyado silang naging hard sa sarili nila. Kaya, minsan pinipilit na lang nila isang bagay na dumating sa point na imbes na ang ganda-ganda ng pangarap nila nasisira dahil sa pagmamadali. Mabilis lang yung oras, pero at the same time, marami kang oras para gawin yung bagay na gusto mong gawin. Ano yung meaning nun? Tama, mabilis yung oras, mararamdaman mo, mabilis lang yung oras. Pero sa totoo lang, kung i-assess mo yung buhay mo, marami kang oras para i-try lahat ng gusto mong gawin. Like, sobrang dami mong pwedeng gawin na iniisip mo na hindi mo magagawa kasi ang bilis-bilis ng oras. Pero sa totoo lang, pag nagawa mo yung bagay na yun, doon mo mararamdaman na, oo nga, no,